Inihalaga na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang source code ng mga makina at sistemang gagamitin sa eleksyon sa Mayo. Kasabay nito, inamin din ng COMELEC na umabot sa 4 na milyon ang bilang ng mga balotang bumagsak sa paunang inspeksyon. Magbabalita, Simon Gualvez. Formal nang itinurnover ng Commission on Elections sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga source code para sa darating na Bilang Pilipino 2025. Ito yung mga gagamitin para sa automated counting machine, transmission ng boto at overseas voting. Tanging matataas na opisyal ng COMELEC at BSP ang pinayagang makapunta sa paglalagyang vault. Maswerte rin nakasama rito ang News 5. Bawal ang kamera sa lugar kung saan naroon ang vault. Sa katunayan, mahigpit din ang seguridad bago makapasok dito. Pero pinakita sa amin doon na intact at selyado pa rin ang mga box na naglalaman ng mga source code mula pa noong 2010 automated elections. Sabi ng COMELEC, hindi pa nangyayari sa kasaysayan na pinabuksan ng source code para sa anumang election protest o reklamo. Kaya wala rin daw basehan ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaaring magkaroon ng dagdag bawas sa darating na halalan. Simula pa noong 2010, wala pong napatunayan kahit isang presinto na nagkaroon ng dagdag bawas. Napakadami pong paraan to verify, to counter-check yung lahat ng result sa bawat presinto. So yung pong agam-agam ng ilan patungkol sa maaari magkaroon ng dagdag bawas, again, wala pong basihan po yun with all due respect. Pagdating naman sa mga balota, nasa 60% ng tapos ang COMELEC sa pag-verify. Yun nga lang, umabot sa hanggang 4 na milyon ang tinuturing na bad ballots o mga balotang hindi pumasa sa naked eye verifier. Hindi naman daw babayaran ng mga naturang bad ballots. Agad na lang daw silang nagre-reprint para umabot sa April 20 deadline. Binalaan naman ng COMELEC ang mga barangay at sangguniang kabataan officials ilang araw bago magsimula ang kampanya sa lokal na posisyon para sa Bilang Pilipino 2025. Kumpara kasi noong 2016 na binawalan sila ng poll body ng mga kampanya o sumuporta ng kandidato, ngayon pwede na. Once na nahalal na ang isang barangay official, pagkatapos ng election, sila ay political na. Therefore, pwedeng sumuporta ng kandidato, pwedeng sumama sa mga kampanya. Pero pagbibigay din ng COMELEC, damay din ng barangay sa mahigpit nilang babantayan sakaling gagamit ang mga ito ng state resources o pondo ng pamahalaan. Hindi lang do ito limitado sa mga ayudang ipinapamahagi. Be fair lang po. Dapat kung pinapagamit nyo sa sinusuportahan nyo, papagamit din natin doon naman sa mga hindi nyo sinusuportahan. Because yung pong mga plaza, yung pong mga covered court ng mga barangay, yan po yung pagmayari ng pamahalaan ng taong bayan. Hindi naman po yung exclusive lang sa barangay official. Maaari rin daw magsampa ng kasong administratibo sa DILG laban sa mga masasangkot na barangay officials. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.